Welcome to our day 1 diri sa Siargao Island. This is our 3 days and 4 nights itinerary ug atong bisitahon ang mga nindot nga tourist spots diri sa Siargao Island. Tara, mag-uban ta. It's day 1! Nag-travel me from Cagayan de Oro to Surigao City around 9 p.m. Yabot mi og Surigao City around 3 a.m. Pag naog na mo sa bus, itabo mi ani niya. So nag-expect pud mi nga barato rang pamasahe. 400 pesos na for 3 padulong na sa pier. Good thing bisag late mi nakalakaw sa Cagayan de Oro is nakakuha gyapon mi og ticket sa fast craft. First trip ni siya nga biyahe around 4:30 a.m. By the way, ang atong pamasahe is around 430 pesos plus the terminal fee na 30 pesos. Mao ni ato ang pinaka-early nga schedule 4:30 a.m. trip to Siargao via fast craft. Then naapod tayo schedule sa mga Roro. Ang travel time for the fast craft is sa around 1 hour and 30 minutes to 2 hours. Iabot mi og Siargao around 6:30 a.m. Nagsakay mig tuk-tuk padulong sa General Luna for 50 pesos per head. So nakaabot mig Smith Inn among stayhan for 2 days and 2 nights. Then sa Siargao is daghan kaayo vehicle nga rental for 350 pesos plus 100 pesos nga gasolina for the entire land tour. So nag-rent mi og motor for 350 pesos per day. So mo na sa among gyud ka motor. Amo na din na. Ano, Jesus Christ! Oh. So di ta angay mag-uol kung wala ta kadala og cash kay daghan kaayo diri ATMs. So pwede ra ka maka-withdraw dinhi. And based sa among experience, basta ko mi og gasto kung magsakay mi og public transport nila, ang kay ang lahang tuktok nasa around 20 to 30 pesos ang pamasahe nila. Ja, na siya pang OOTD. Unsa naman ni nang aning Siargao kay mangukay. Oh, di pala. Kaso wala ko kadala sa akong kuan. Uy. Muni mo pang party. Magpakasal siya dato kanina inakitaan. Klaro yung puso. Naman ko wait na kuan. Wala, hindi ko ito. Ba? Kani lagi magdali-dali og pack sa mga gamit. So nangabili na mo ang uban na mo gamit, especially ang sunglass. So, nagpalit na lang mi og mga sunglass nga mga baratohon nga tag 150 pesos. Ang day 1 na mo sa Siargao supposedly is staycation lang gyud. Pero sayang magud ang time nga naa na mi diri sa Siargao. So nag-decide mi mag-land tour na lang. Nag-start mi around 1 p.m. So before ana, naghapit mi aning Coco Frio. So gi-anticipate na ginako nga kung moinom ko ani ang ilahang buko nga grabe ka bugnaw, lagi tendency nga magka-flow ko after. Gikan magud mi sa init ani nya nag-inom kog bugnaw dayon, so ang tendency mahimong ubo og sipon. Mao. Actually, nag-regret ko nga nung buko juice lang ang akong gi-order nga napamanday mas lami, which is ang buko shake. Pero mao lagi ang akong gahisatan pagud ko nga mo palit aning bugnaw nila nga drinks. It's because sure gyud ko nga magka-flow ko after. Okay, so nag-ready na mi for our next destination. So magtumiog, magpupungko. So karon, this is our first day dinhi sa Siargao. So supposedly mag-rest me today pero sayang man ang adlaw. Let's go. Ako lang i-highlight hadani mi nagstay sa Smith Inn. So daghan ko story ani later. So mo ni siya nga room ang among na-book for 2,000 pesos for 3 person na 3 packs. Around 1 p.m. nag-start ang amo ang land tour. Hi, welcome to unsa galing diri? Maasin. Basta? Basta namin diri. Naaday mi sa Maasin Mountain View. By the way, mao na siya katong mga coconuts ang background. Kani ang pinaka first nga maagian nimo during sa imong land tour, so mga around 30 minutes from Smith Inn. So nagtry pud mi sa amo ang human drone. So daghan man ga-offer dinhi og magpa video, pero kami na ang video eh. Ang rate ani is 6/10 lang ni siya kay magian naman ni siya sa dalan. See you in our next destination. Basta dito. Let's go! So kani mao ni siya ang among second destination, which is ang Maasin River. So before ka mosulod sa river,
Maagian nimo ni siya ang mga tindahan which is diri na maligya ang famous nga mga kaning shellfish. So makilaw nimo na siya ang small size na sa around 5 pesos, 10 pesos, and ang pinakadako is 25 pesos, and naapod sila mga saang nga sinugba which is around 25 pesos. Gusto gyud ta nako siya i-try ang pagkaon ani nga kinilaw, pero based magud sa experience sa uban, pag walay sulod ang imong tiyan, mukaon ka ani magsakit jud ang imong tiyan, so wala na lang ko ni try. So after ana ni agto nami sa sulod sa river para mag kayaking. Okay guys, hello, welcome to Masin River. Here, there's only a jumping board, mini garden, and the bamboo raft. But the bamboo raft is not moving. It's only taking a picture. And here, these are the 20 pesos in the entrance if you want to take a picture. Okay? The river crossing and small secret lagoon is not allowed there because you are joiners, you are limited hour. There's only a part of viewing. There's only 5 minutes, 30 minutes here. Okay, go. Yung boat is 600 pesos, maximum of 3 person po. 3 person. Yes po. If mag-avail ka sa boating which is 600 pesos good for 3 packs plus 30 pesos per head nga entrance fee. Meet si Ate Rose, siya ang amuang guide, and then at the same time rider sa boat. So naami sa Maasin River. So kani siya na sa around 6 feet lang ni siya ang kalalom aning river, pero dili tanan 6 feet na uban pud nga mabaw nga portion, pero dili sa diving area naa daw sa mga 5 to 6 feet ang kalalom. Kaning boat is unstable kay wala na siya ikatig, so dili gid mo pwede magsigi og transfer og posisyon. Nami nakita nga iguana dinhi, so medium size na siya. Mas ma-recommend namo nga hapon mo mag-visit diri sa Maasin River tungod kay gamay na lang tao, dili ra kayo crowded ang river. Around 20 to 25 minutes maabot na nimo ang lagoon kung asa mi mag-stop. So this is our second destination for this day. So napami last gyud magpupungko nga pa naman nadtuan. So after ani ito ni og magpupungko. So mo ni siya ang gitawag nila nga lagoon. So diri mao ni siya ang last stop. So para sa ako dili siya worth it at hiad. So after aning Maasin River is magtun na pud ni og magpupungko. So muna na among last stop karon nga day. So around 30 minutes gikan diri sa Maasin River. So let's go. Before namin gawa sa Maasin River, so niambak sa day si Mami diri sa ilang jumping site na sa around 7 feet ang kataas. Ug ang kalalom is nasa around 5 to 6 feet. Hi, welcome to Magpupungko. So mo ni siya ang third and last stop for today nga itinerary. Ang entrance fee is 60 pesos per pax plus 10 pesos dayon nga bayad para sa vehicle. From Maasin River, mga 30 minutes na mo gid namo ni siya gidagan ang Magpupungko. So medyo layo-layo gid kayo siya. Dayon mo ni siya ang entrance dinhi, so naata sa beach nga white ang sand. Hi! This is our last stop for today. Having a dinner somewhere. Siyempre mag-party-party pa mi unya. The best time nga mo visit diri sa Magpupungko is during low tide, so naa sa around 3 PM to 5 PM. Kani this is 10/10 because worth it kayo ni siya kung anhian bahalag layo kayo kay nindot gyud kayo ang lugar. This is already 5 PM, so kinahanglan na mo balik sa General Luna kay mo travel pa ba mi kisa ka oras, so magabinaan naman mi nya motor amo gamit. That's why nagdali-dali na mi dani og picture og video kay para makabalik na mi sa General Luna ug maka-start na mi sa among biyahe. Enough ra gid unta nga kung pwede 4 PM na anami dinhi kay para ma-satisfy ka sa imuhang pag-anhi dinhi sa Magpupungko Tidal Pool. Oy, inyong basura. Kinsa may na tag-iya. Oh, inyong tubig oh. I-remind lang nato itong mga visitors ba, kung pwede, ang kanang inyong mga dala nga basura, inyong dalon pagbalik, kay guwapa ra kay ang Magpupungko para bilinin og basura. So nakabalik Mrs. Smith in around 7 PM. At first, gi-accept ra namo nga walay tubig ug walay kuryente sa first night namo ha. Pero ang dili namo masabtan kay ang owner mismo wala gibuhat nga action para mahatagan mi og water. Naa sila generator pero daot daw.
Never gani sila nag-apologize or never pud sila naghatag og water supply para pangligo namo. Good thing ba kay kanang tindahan sa Outbank nag-offer sa amo og water supply, so gitagaan mi nila og water for free para pang wash up namo. Kaya mga owner anang in nagtan-aw lang sa amo dia sa gawas nga wala gid sila gibuhat, wala sila gihatag bisan isa ka galon nga tubig pangligo. Grabe hassle jud kayo ang gibuhat sa hotel sa amo. Makasabot ra man mi kay walay kuryente ba, pero grabe wala sila gyoy action gibuhat sa amo. Oh, ganito pag mag-staycation dito sa Siargao. Walang kuryente. Oh, emergency light lang ang naka-on. Oh, on yung generator. Walang kuryente, walang kuryente, wala. All in all, nindot unta ni siya nga in kay bago pa nindot ang iyang interior, but then ang service nga ilang gihatag is 3 out of 10. Okay, malbal na mi. Kulay kuryente. Let's go, manihapon. For our dinner, nangita may og mga barato ang restaurant diri sa General Luna along Tourism Road. Nakapang party rami og ilis pero may mga kwarta, that's why nangita mig barato. Isa sa reason nga nung naglakaw-lakaw mi diring dapita, it's because nang scouting pud mi sa hotel kung asa mi magstay para sa last night namo diri sa Siargao. Kaya wa man gud mi na-agree, wa mi na happy sa service sa Smith Inn nga gihatag sa amua. Kay bisag isa ka kabo nga tubig wala gid sila gi-offer. Kani nakita na mo ni ang Halika, which is ang ilang baligya ani is mga gelato. So for 200 pesos isa ka cup, so pwede na ka makakuha og duha ka flavors. Based sa reviews sa uban vloggers, legit jud siya. 10 over 10. For our dinner, kinahutdan man may pagkaon sa kurbada, so nagtry mi sa hapag. Pure Filipino food lang ang among i-order diri, which is sisig, lumpia, o sinigang sa pampano, which is 10 over 10. So gibakla naman na ang Tourism Road, kanangita mi og matambayan after sa among dinner. Finally, nakita na namo ang Siargao Beach Club. Makita nimo ni siya along Tourism Road. Ang ideal time na mo visit diri is around 10 PM, pero kami nag-ani magod mi around 9 pa, so gamay pa tao, so nakakuha pa mi og table dinhi. Isa sa highlight din here is the fire dance. All I can say is worth it good kung visit mo din sa Siargao Beach Club. By the way, walay entrance fee din here. All you can do is pag-order lang yun ka sa ilang mga drinks. So far, secured ang place. Daghan kayo ta security. So, dili ra gyud ta magol sa mga kagubot din ni. I think sa nakita nako of all ages ni siya nga beach club. Kay daghan man mga bata pud nga naa din ni sa sulod. And then naapoy mga tigulang. So guys, that's the end of our first day itinerary din here sa Siargao Island. See you in our next adventure, the day 2, the Tri-Island with Corregidor Island Tour. See you! Kaya tayo lang music dire kay puro pang angkol of ante.